morning, guys! So, papakita ko lang sa inyo yung routine ko sa umaga. Di talaga to yung pinaka-routine ko. Kasi alas 5 pa lang gumigising na ako para maganda sa pagpasok ng aking pamanay. Di ko na nabidyohan, pero siguro sa susunod na araw bibidyohan natin kung paano ko inaasikaso yung anak ko sa umaga. Gigisingin ko siya kasi 6:40 ang pasok niya sa umaga. Gigisingin ko siya, pakain, papaliguin, asikasuhin. Tapos, ihahatid ko siya sa school. Siya lang yung inahatid ko sa umaga dahil yung papa niya Dennis pumapasok sa trabaho. Umaga din kasi ang pasok ng asawa ko. So yung pangalawa kong anak is hindi ko na siya nahahatid. Nahahatid na lang siya ng lolo niya sa school. Yung pangalawa ko kasing anak is 11:30 yung pasok niya sa tanghali hanggang 5 o'clock. Yung panganay ko naman 6:40 hanggang 2:30. Minsan nga naglalakad na lang yun mula school hanggang bahay. Pero minsan naman sinasabay na lang siya ng iba ng nanay ng mga klase niya. Pero ngayon, baka magbabike na lang siya dahil malaki na naman yung anak ko. Grade 5 na naman yung panganay ko at may bike naman siya dyan. So baka magbike na lang siya papasok at pauwi. Kasi wala nga kaming service. Sira yung mga e-bike at yung isa pang motor. So wala talaga siyang choice kundi magbike siya. Nakakahiya naman kasi kung palagi siyang makikisabay dun sa mga kaklasmate niya. Dahil may sarili-sarili yung mga service. So, may service naman kami pero syempre ginagamit niya ng asawa ko sa pagpasok na sa trabaho. Kasi hassle din naman kung mamamasahe kasi sobrang mahal ng pamasahe dito sa amin. Dahil bukid nga kami, so yung papunta pa lang sa bayan is 30 pesos na. Tas pag pauwi naman dito sa amin is mas mahal. Maabot siya ng 80 to 100 pesos. So, edi yung papamasahin mo, edi ipanggas na lang dun sa motor. Dahil yung panganay ko lang naman yung pinoproblema ko sa pag-uwi niya sa school. Dahil naman yung pamalawa ko, isinahatid sundo naman siya ng lolo niya. May iba tayo? Sa paghuhugas ng pinggan dito sa bahay namin, hindi naman talaga ako yung laging naghuhugas ng pinggan. Dahil tinuruan ko na nga yung pamanay ko na maghugas ng pinggan, so siya ang naka-assign sa paghuhugas ng pinggan. Kasi malaki na naman siya, so dapat may mga alam na rin siya sa mga gawaing bahay. Pero syempre, kailangan mo pa rin i-check kasi hindi naman maayos yung paghuhugas niya ng pinggan. Dahil yung mga gilid ng lababo, as in, di na natatanggal yung mga tubig, yung mga kanin, kaya kailangan ko pa rin i-double check. Kaya nililinis ko yung lababo at hindi na hinuhugasan yung mga kaldero dahil mabigat nga daw. At ayan naman yung aking mga junapis na dalawa, habang naglilinis ka, ayan na naman sila, ready na naman sila na magkalat ulit ng bahay. Nakakatuwa rin naman kasi yung panganay ko, kasi talagang tumutulong siya sa akin sa gawaing bahay. At bukod dyan, tinutulungan niya rin ako sa pagtitinda at sa mga kapatid niya. Sa susunod, i-upload ko, i-compile ko yung mga video niya kung paano nga ba siya dito sa bahay. Kasi marunong yon maglinis ng bahay, walis, mampaso. Marunong din po siya maglaba ng damit kasi automatic naman po yung washing machine. Tapos marunong po yan magsaing, marunong po yan maghugas ng pinggan. At minsan, siya rin yung naglilinis ng mga electric pan namin. Yan, tatanggalin niya, tapos wawalisin niya sa labas kasi babalik niya ulit. Lalo na, nung nagpunta ng Korea yung papa niya, syempre wala na akong nakakatulong dito sa bahay kasi ang laging naglalaba at nagtutulong sa akin dito is yung papa niya. So hindi ko kayang kumilos talaga ng ako lang kasi sasakit yung balakang ko, ganyan. So sana nagustuhan nyo. Bye!